Babalik po tayo sa ating special forum ukol sa Zamboanga crisis. Puntahan ko naman, George, bago tayo nag-gap na explain ni Colonel Zagala yung sitwasyon na ginagawa ng military. Ngayon naman ikaw na mismong nakausap mo si Haber Malik sa kalagitnaan ng Zamboanga crisis. Pwede mo ikwento sa amin kung ano yung mga kaganapan ukol dito? Actually, nakausap ko lang si Javier Malik by phone, no? I would just like to clarify na by phone lang ito. Hindi kayo nag-meet up, Walang meet up. Hindi, bawal. Actually, madederail yung ginagawa ng pamakalaan. Sige, kwento. Anong sabi ni Javier Malik sa'yo? Wala nga eh. Hindi, ang sabi niya, busy kami. Busy kami. Pero maririnig mo, nagbabakbakan sa background. Maririnig mo yung putukan sa background. Sabi niya, busy kami, parang nagtatrabaho lang sa... Busy kami. Pinarinig ko pa sa mga cameraman ko, maririnig mo. Kasi, I tried to call him 6 o'clock in the evening. Hindi muna siya sumasagot. Tinawagan ko siya 7 o'clock ng gabi. Sinagot niya, teka lang, wala dito. Binigay muna sa isa. Kakausap ko, Ustad, ikaw na ba yan? 7:15 ng gabi. Sabi niya, busy kami. Nasa meeting siya. At nung pangalawang linggo na, nung tinatawagan ko, ayaw na sumagot eh. Oo, pero ang gusto ko lang din kasing i-point out doon, hindi naman kami talaga papasok doon. Otherwise, madederail yung operation nga. Kasi may mga hostages din eh. Kawawa. Isip ni Javier Malik, ang kulit mo nga naman, busy nga kami eh. Pero George, can you confirm na naging usap-usapan nga raw na may mga nahuling nag-surrender na mga MNLF factions na sinasabi lang na bayaran lang daw sila, na may promise na bayaran, pumunta sila doon para lang sa isang peace rally na wala naman pong usapan ng ganito. Nakausap niyo po ba itong mga sumurrender na ito? Actually, tatlo yung nakausap ko, isang babae, 2 lalaki. Yung isang lalaki, 18 years old, si Udong, ang pangalan niya. Udong. Parang noodles, no? Pero sabi niya, pinapunta lang daw sila doon, galing sila ng Basilan. Bibigyan daw ng 10,000, pero nagulat na lang sila, pinapag-armas na sila. Yung isa, babae naman, sinabi lang, may binigay ka bang 10,000? May binigyan ka ba ng 10,000, sabi ko. Sabi niya, lang kami nabibigyan, pero wala naman pagdating dito. Pamasahe nga sa amin, sabi ng babae. Tapos yung isang lalaki na nakaposas din, kasi pinresent din to ng AFP sa amin, no? I would just like to clarify, pinresent din sa amin to. Ito yung mga bilang patunay na ginagamit niya yung mga nirecruit niya from Basilan at ito yung sinasabing makikipaglaban o magrarally sa kanila. Which leads us to this big question. Buhay pa nga ba si Javier Malik at nasan siya, Colonel Zagala? Una muna, no? I'd like to reiterate na si Commander Malik, iisa lang of the 6 commanders that went there. At naging nakilala lang siya kasi si George na nagsabi, siya ang sumasagot ng telepono. Pero hindi ibig sabihin na siya lang ang commander doon. There are 6 commanders who went there from 3 different areas, no? 2 from Basilan, 2 from Sulu, and 2 from Zamboanga, Sibugay. So siguro, dapat tanong natin sarili natin, no? Na masyado tayo nagbibigay ng importansya sa isang tao. Alamin natin kung sino talaga ang tunay na leader nito. Sa katanungan niyo tungkol kay Commander Malik, well, the 3 possibilities are present, no? Na siya ay patay na, wounded and hiding, o siya ay nakatakas. Pero kailangan tingnan din natin or balikan natin ang sinabi ni Commander Malik na doon mismo siya mamamatay. Hindi siya magpapahuling buhay. Ang kanyang sabi, no? Pero hayaan natin na ating Philippine National Police ay ngayon ay in charge clearing na malaman natin kung kanyang whereabouts. Ang importante po dito sa amin sa AFP, no? Hindi yung personality kasi wala na siyang makukumande. Ang importante sa amin, the threat in Zamboanga was neutralized. Na-rescue namin ng hostages. Ngayon, tungkol kay Commander Malik, kung siya man ay buhay, kung siya man ay patay, dapat yan malaman natin.
Pero definitely, he poses no more threat, especially what's going on now in Zamboanga City. Colonel Zagala, sabi niyo po, maganda isipin natin kung sino nga ba yung personalidad behind the 6 commanders. So, nasan na nga po ba si Nur Miswari at hinahanap pa rin po ba siya ng mga otoridad? I think the best person to answer that would be higher government, especially DOJ, on ano bang susunod nating hakbang. Ang masasabi ko lang that really, itong 6 na commander na to from different areas, it's highly improbable na they will take command from Commander Malik. So siguro dapat pag-aralan at doon na natin malaman kung anong next move ng ating gobyerno. Pero kung alamin natin anong cause nitong kaguluhan na to, ay dapat siguro dig deeper at malaman natin. As we dig deeper, malalaman natin sa kwento ng peace processes sa buong mundo. Nakikita natin, Sek, di ba, na yung pagpapalakas ng middle class, yung moderate middle class na magiging the thinking group ay napakahalaga para hindi pumunta sa extremes yung ating mga kababayan. Yung ating mga kababayang Muslim dyan sa island provinces of the Hulo or Sulu area, ano ang ginagawa po ng ating komisyon, ng ating gobyerno para nga maipataas yung kamalayan ng ating mga kababayang Muslim, ma-develop yung middle class at maiwasan yung ating kababayan na pumunta dun sa extremes, dun sa pagiging rebelde? Tama po yan, ano? Malaki yung role ng middle class tsaka yung mga edukado sa hanay ng mga Muslim tsaka mga Kristiyano na rin. Ang isang ginagawa namin ngayon ay ina-identify namin yung mga tinatawag nating ulama. Ito yung mga religious leaders na pwede mag-interact with the community at the ground level. Tsaka din magpalabas ng mga pagtuturo ng Islam na ito ay kapayapaan naman talagang habol, hindi naman talaga gulo. Tapos, alongside with that, meron din kaming project ngayon with the Civilian Military Office of the AFP, yung parang winning the hearts and minds of the people, magkaroon ng healing process. Kasi ito po yung dapat tandaan natin, no? Pagkatapos itong gulo na ito, what will really matter is what will happen to the civilians. Yung mga tao na naapektuhan ng giyera. Kasi from among the civilians will rise people who might rebel later on or fight the government depending on how we deal with them. Yes. No? Like for instance, ito pong sitwasyon ng mga evacuees natin, there are 100,000 of them nandun sa grandstand ng Baliwasan. On top of that, marami pang na-dislocate who are in the houses of their relatives and friends, ano? Naiwala dun sa grandstand. And then, ang dami-daming nawalan ng bahay. So what are we going to do with them? I-resettle ba natin sila dun sa lugar na yon? O hanapan natin sila ng ibang lugar? Right now, may mga tao na nagsasabi na kaya lamang sinunog yan o kaya nagkaroon ng sunog yan para i-drive away kami. No? So, yung gobyerno dapat very sensitive sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Titingnan bale, ilan ba sa mga taong ito ang kailangan i-relocate mo dun sa lupa? Ilan ang mga taong ito na pwede mong papalikin dahil meron silang titulo sa mga lupa na kinatirikan ng bahay nila. At ilan dito yung pwede mo i-resettle ulit dun sa malapit kung saan sila kumukuha ng kabuhayan. No? If you will remember, siguro konti lang nakakaalam nito, yung pong Mariki, tsaka Rio Hondo, that was declared, and up to now, it's still a resettlement area for Muslims. Kaya meron po dyan, Sahaya Project, houses on stilts, na kung saan nakatira yung mga tao na kasama ngayon sa mga nasunog. So ang question siguro ngayon facing the government, which we hope we can contribute no as National Commission of Muslim Filipinos, is how do we resettle these people? Saan sila pupunta? Yung iba ba ilalagay natin sa Kabatangan, na kung saan merong malaking area, ilalagay natin sa may Ayala, o yung iba ba pababalikin natin doon malapit sa dagat? All of this, ang konsiderasyon natin is yung welfare ng tao. Okay. Para walang madiskontento na ginagawa ng mga natin. Napakalaking gawain yan para sa ating pamahalaan. Tsaka, where do you begin? No? How do you fix the lives of these people who have been affected? Pero gusto ko lang kasing ito kanina pa bumabagabag sa aking isipan itong isang tanong na ito. And I guess si Dean Wadi na lang aking tatanungin. Meron pong mga lumabas na issue na pinondohan daw po itong MNLF para gumawa ng gulo sa Zamboanga. Ng isa sa mga naaakusahan sa pork barrel scam. 40 million pesos daw po ang ibinigay. Is this a possibility, Dean Wadi? Well, kung totoo o hindi, yung issue na yan, Kathy,
dahil may kaso naman na o nasa ombudsman na yung case na yan, hayaan natin ang ombudsman kung sasama nila sa kanilang kaso yung alleged 40 million na ibinigay sa accordingly to the MNLF. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi. Iwanan natin sa ombudsman. But then, Kathy, before that news came out, I wrote in my column sa Minda News, but I used to have I have a column there. We tried to problematize the reality of Philippine society by contrasting two supposedly issue, one, a crisis at the heart of the national government, which is the PDAP issue, and the other one at the periphery, ito yung Muslim secessionism. Now, halos sabay sumabog yung dalawang yan. No? Ang sa akin lang naman, I wanted to raise the questions of, ganito na ba kalala yung crisis sa bansa, na yung social contradiction ay nararanasan natin mismo sa gobyerno, tapos ito mayroong Muslim secessionism in the South. Ang parang gusto kong palabasin doon is, even if they are separate, but in a sense, they are related. Ang pagkakaiba lang is yung sentiments ng mga Muslim ay matagal na hindi naayos. Ang impression ko, kung hindi nga kakayanin na resolbahin yung mga batayang issue, no, dito sa national, paano pa niya aayusin yung problema sa Mindanao? Ang sinasabi ko, if we want to really develop Mindanao, dapat ayusin natin yung politika natin dito sa national government. Para sa ganun, makumbinsi natin yung ating mga kababayan Muslim na mayroon pa silang dahilan para manatili Napakaganda. sa sakop At ng maniwala bansa. sa At hindi gobyerno. sila magrebelde. Okay. You know, so, mahalaga. So, nung sumabog nga na may 40M, doon parang I thought na connect